Una, yung ginawa na artificial ay ito yung galing sa baba na lupa, galing doon at hinakot ko pataas dahil yung sa kabila iba na po yung lupa doon at hindi pwede magtanim. Kaya inakyat ko na lang po yung ilang balde na lupa at pwede pala dito magtanim sa flooring kung may space, kung hindi nagagamit. At ito ngayon ang atin na discovery na pwede natin itanim dito yung carrots. So ngayon dahil napakaganda ng panahon at hindi mainit at ganito ang pag-replanting, hindi maaraw para hindi maluyos o malanta ang pananim. Iko-condition lang po natin yung mag-replant, lalo na po sa mga mainit na lugar. Kailangan po ganito na medyo makulimlim para hindi maapektuhan yung mga maliliit pa na mga seedling. So dito itatanim at maliit lang po ito. Mayroon siyang taas lang na medyo 7 or inches dahil ang carrots po ay di naman talaga malalim kundi pataas yung tubo. At ito, land preparation, mga 2 weeks bago natin taniman. Kompleto na po yan, mayroon na po duck manure at mayroon na po siya mga soil at mayroon ipa ng palay at hinalo lang po para sa pagtubo ng magre-replant yung carrots. Hello mga viewers, at bibisitahin naman ang mga pananim dito sa taas ng house or flooring at dito lang nagtanim at dahil nga walang lupa ng mapagtaniman sa baba kundi gumawa ng artificial na soil para mapagtaniman ng ating backyard na gulay. At medyo maulan na ngayon lagi dahil nga sa mayroon low pressure at replanting tayo ngayon ng carrots. Let's go. Bago natin uumpisahan ang pag-replant sa mga backyard na gulay na carrots sa mga pananim, ay shout out po sa lahat na nag-subscribe sa Tanim Oras Vlog at sa mga manonood. Salamat po sa inyong suporta sa ating channel sa YouTube. Let's go. At ayan na po, dahan-dahan natin i-insert. Ayan. At hindi masyado natin siya ilalim dahil ang tubo po ng carrots pataas po. Ayan na siya. At kung mapapansin natin, kasing liit lang siya ng palay. Ayan, tabunan lang natin kaunti. Ayan, ayan na siya. At ito naman na masyadong siyang maliit pa. Kung bakit tinanim natin siyang hindi pa malaki, para ang roots niya ay hindi masira. Ngayon lalagyan natin ng stick. Ayan, para ma-identify na siya yung naitanim. Dito makikita natin marami tumutubo, mga palay po ito dahil sa ipa itong inilagay. Cover niya
para maganda ang mixture, ang mix ng soil, makondisyon, mabuhaghag siya. Ayan. Tapos na po tayo mag replant simula dito sa tree planting na ginawang itong dahon ay balat ng saging at matibay pa siya. Hindi na tayo bumili ng plastic sa palengke. Ang resista nito kahit hanggang 30 days itong planting tree, at lalagyan ng mga stick para ma-identify natin. Ayan, una, at dito pangalawa, tatlo, apat, lima. Mayroon na tayo 5 na pieces na puno ng mga maliliit na itong varieties na carrots. Kung makikita, ito maliliit lang siya. Ayan. Yan. Yun. So, hintayin natin kung ilan naman this bago tumaas siya. Ang atin ngayon pagbibilang ay 15 to pataas, mga 1 month hanggang sa pag-harvest ang abangan natin. Ayan siya. At sa mga mahilig po magtanim, sa mga ganito backyard or sa mga balde, pwede po ang carrots kahit saan itatanim. Dahil kahit sa cemented, magawala tayo ng artificial soil, pwede na po mapagtaniman. Pag walang lupa, tayo ay yung kapitbahay ay siksikan sa mga bakod katulad ganire, ay pwede na tayo magtanim sa taas ng inyong bahay kung hindi naman lang ginagamit at hindi naman siya nakaka-disturbo. Depende sa inyo po kung anong ideya. Ito sa akin na ideya ko po ito dahil unang-una mapaglibangan, at kung galing po sa trabaho at nagbabakasyon, pwede po gawin ito. At sabihin wala namang lupa, ay paano tutubo ang carrots or planting sa flooring. So ganito lang po ang ideya sa mahilig po magtanim. Ayan po siya ang atin ngayon ginawa na pag-replant sa carrots. Dito sa isang portion lalagyan ko pa po ito, at cauliflower naman po dito o broccoli ang itatanim sa dito sa portion na ito. Doon mayroon na po sa kanto. Ayan. Dahil na po sa mainit ang temperature ng araw, ito yung atin ngayon kapaligiran dito, at mamaya-maya mga 10 o 11:30 tatakipan na po, ay atin na po isi-shading yung tanim. Lalagyan natin ng cover para hindi siya maluyos o madirect sa sikat ng araw. Pag mga tanim na ganito na hindi pa siya malaki, kailangan po nito ang alaga. Didiligan po, tapos isi-shade siya, tatakipan. At kaya gumawa tayo dito ng pwede natin lagyan ng mga dahon ng saging or niyog para hindi siya ma-penetrate dito ng init ng araw or sikat ng araw. Sa umaga, wag lang kaagad i-shade o kubiran. Mga 1:00 to 1 o'clock to 4 o'clock, mainit pa po yun, ay kailangan natin kubiran siya. Katulad mga ganito na dahon, pwede kasi hindi pa naman siya mataas, pwede natin siya takipan ganyan.
atin lang sisilipin kung baka matamaan siya sa loob. Pwede ganon. At pwede naman ganire. Ganyan natin, mayroon siya dito stopper. Ayan. Hindi na po siya matatamaan yung tanim. Ayan. Ito. Maliit kasi siya. At pag malaki na, mga isang dangkal or kalahating dangkal, hindi na po yan kukubiran at laban na po yan sa init ng araw. So ngayon yan lang po at nakita natin ang pagtatanim sa ganitong variety na carrots. Tapos na po tayo sa replanting at huwag po makalimot mag-subscribe sa ating channel Tanim Oras Vlog sa YouTube. Tapos na po tayo mag-replanting sa pananim na carrots at sa susunod naman muli na atin pagtatanim sa iba't iba pang varieties na atin madiscover o atin nagawa at na-share sa mahilig po sa mga backyard balde na walang mapagtaniman. Ganito lang po ang gawin, makapagtanim na po tayo ng gulay. Bye bye.